buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang A Promising Future. Marami pong mga pag nag-iisip sila ng hinaharap, nagkakaroon ng mga fears. May mga nervyos, may mga takot tungkol sa darating na panahon. Many thoughts about the future scare and even discourage people. But that need not be so. Dahil pwede naman, lalo sa may mga panahon pa, na mas paghandaan ang darating na kinabukasan. Ang pag-aaral po natin, pinamagitan natin, A Promising Future. Isang kinabukasang mayroong magandang pangako kung tayo ay gagawa ng tama. Salamat Ama dahil kayo po ang siyang tunay na magbibigay sa amin ngayon ng aral sa buhay. Tinataas sa amin na iyong pangalan at nais sa amin Panginoon na kayo dakilain, pasalamatan sa lahat ng kabutihang patuloy niyong ginagawa sa aming buhay. Linisin niyo nga po kami, patawarin sa aming mga kasalanan, at gawin niyo kami, Panginoon, ngayon ng mga attentive students, pupils in your classroom. Nawa, Panginoon, ang karunungan niyo ang aming maunawa at maipamuhay. Palakasin niyo po ang katawan namin, lalong-lalo yung mga may dinaramdam sa katawan. Patibayin niyo aming pananalig, patalinuhin niyo kami nang maunawaan namin ang mensahe niyo. Lead us, Father. Bless us. Lift up your name. And in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our friend, we pray with thanksgiving. Amen. Nais kong basahin ng Proverbs 31:10-31, isang awit at isang tula, isang magandang mga komposisyon tungkol sa babaeng dapat hangaan. Proverbs 31:10-31, a truly good wife is the most precious treasure a man can find. Her husband depends on her, and she never lets him down. She is good to him every day of her life, and with her own hands, she gladly makes clothes. She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. She knows how to buy land and how to plant a vineyard, and she always works hard. She knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. She spins her own cloth, and she helps the poor and the needy. Her family has warm clothing, and so she doesn't worry when it snows. She does her own sewing, and everything she wears is beautiful. Her husband is a well-known and respected leader in the city. She makes clothes to sell to the shop owners. She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Her words are sensible, and her advice is thoughtful. She takes good care of her family, and she is never lazy. Her children praise her, and with great pride, her husband says, "There are many good women, but you are the best." Charm can be deceiving, and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Show her respect. Praise her in public for what she has done. A superwoman, siguro Pilipina itong babaeng ito na dinedescribe. Sa kanya na lahat ng katangian, makadiyos pa. Pero sa description na ibinigay sa babaeng ito ay meron po tayong mapupulot na aral tungkol sa paglikha, pagbuo ng isang very promising future. Na ito ay bagay sa lahat ng tao, babae man o lalaki, ano man ang kalagayan at nasaan mang bayan o bansa. The lesson from the woman of Proverbs 31 is universal. It is for all persons.
At nais kong bigyan ng diin ang Proverbs 31:25. She is cheerful about the future. The other versions say, she can laugh at the days to come. Habang maraming natatakot tungkol sa future, maraming ninenervyos, maraming nag-aalala, nababagabag, itong babaeng ito is cheerful about the future. Whenever she thinks of the future, siya'y nangingiti, siya'y natatawa at masaya siya. Bakit kaya? Nandoon sa pagpuri sa kanya ang mga dahilan kung bakit pwede siyang maging cheerful about the future at tayo man kung bakit pwede maging cheerful about the future. What are the foundations of a promising future, even of old age, that we can learn from the description of this outstanding woman? Babalikan natin ang ilang mga piling, mga salita tungkol sa kanya. Proverbs 31:13, with her own hands, she gladly makes clothes. May ginagawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. Maaari ang iba sa atin sa pamamagitan ng ating sariling paa, sariling utak, sariling style, sariling skill. Proverbs 31:24, she makes clothes to sell to the shop owners. So what we see here as very foundational to a strong and promising future is self-reliance. Sariling kamay niya ang ginagamit niya sa pagtatrabaho, hindi kamay ng iba. Marunong siyang dumiskarte, gumagawa siya ng damit para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at may surplus para itinda. Nangangalakal ang babaeng ito. She works with her own hands. So aside from that, we can see a very foundational element, productivity. Walang araw na dumadaan na wala siyang production. Lagi siyang may ginagawa, lagi siyang may na-accomplish, laging may bunga. At meron pa siyang kasamang commerce. Laging may pangangalakal. Dahil siya ay kumikilos, gumagawa ng sarili niyang mga produkto, masipag siya, hindi lang siya namamasukan na limitado masyado ang magiging sweldo, na nakatali ang oras niya, halos ang lahat ng oras, kaya marami siyang oras na pwede niyang i-manage and she could produce a lot more. This woman is making a future that she could be cheerful about. Dahil alam niya na yung mga ginagawa niya may tutubuin. May ganansya. At meron siyang magiging koleksyon matapos yung magbagsak ng mga paninda sa iba't ibang mga mangangalakal. Proverbs 31:16, she knows how to buy land and how to plant a vineyard. So dahil sa kanya mga pagsisikap, nakakaipon siya ng kapital, na pagka dumating ang pagkakataong merong nagbebenta ng lupa, mga nagigipit, na kahit mura ibinebenta dahil nangangailangan sila, siya naman handang bumili. Napakainam nung pagka nagkaroon ng opportunity na may mabili kang magandang negosyo, magandang jeep na pampasaheda, pasada, magandang tindahan, magandang lugar, magandang lupang pwedeng taniman, may pambili ka. Hindi yung sayang, ayan na yung chance, wala. No? And she knows how to buy land and how to plant a vineyard. So, ang isang element ng kanyang pagiging masaya tungkol sa future ay investment. She buys, no? Not sells land. Maraming mga tao, meron na sana mga namana, pero walang ginawa sa buong buhay nila kung magbenta. Yung mga pinaghirapan ng mga ninuno, ng mga magulang, ibebenta. Ang laging pampalakas ng loob ay magbenta. Siyempre, ang ibinebenta, nauubos. At habang nagbebenta ka, dumidilim ang iyong future, lumulungkot ka tungkol sa future. Siya naman, bumibili. Kaya nagiging bright yung future niya. At hindi siya basta bili ng mga walang kwentang properties because she knows how to buy. She buys wisely. At tinataniman niya ang kanyang bukirin. So plant and invest in time and the elements. There is something so miraculous, some say magical, about planting. Meron kang isang tabong
buto ng mais na itatanim. Mamaya yon, sako-sako mga mais na yung ha-harvestin mo. Wala ka namang ginawa kundi inilagay mo lang yung buto doon sa lupa. Dinidilig-dilig mo, inaala-alagaan, tinatanggalan ng mga damo-damo, pero hindi naman talaga ikaw yung nagpapalaki sa halaman eh. Ang Diyos, ang kalikasan. Yung mga inilagay niyang elemento doon at mga taba ng lupa pumupunta doon sa halaman, kahit tuluga yung halaman lumalaki. Minsan ka lang magpagod ng malaking pagod, yung pagtatanim at konting pagod na maintenance, pag-aalaga, pero may inaantay kang harvest. Napakasarap sa buhay yung may inaantay na harvest. Hindi yung dumating na ang 3, 4, 5, 7, 70 na mga harvest seasons, wala ka namang harvest kasi wala kang tanim. Masarap magtanim kasi bahala na yung kalikasan after you have done your part. Proverbs 31, 17 and 27, and she always works hard. She is never lazy. So isang elemento ng kanyang promising future is hard work. Pag ang tao masipag, hindi magugutom. Pwedeng hindi yumaman kung yung pinagsisipagan niya hindi yung best field na pagsipagan, hindi best chance yung ginawa niya, hindi best decision, pero at the very least, hindi ka magugutom. Kahit namamasukan ka lang nga para pakainin ka lang hindi ka na magugutom Kaya mahalaga sa tao, if you want a promising future, is you must be willing to work. At ginawa ng Diyos ang katawan para ipagtrabaho. Mas lumalakas yung katawan pag nagtatrabaho. Liba na lang may sakit ka. Humihina pa nga yan pag tatamad-tamad ka at walang kilos. Kaya napakapalad ng mga tao na hindi na kailangan magbayad sa gym, magbayad naman kung ano-anong Zumba classes at kung ano-anong mga exercise dahil yung pagod nila nauubos talaga sa pagtatanim, sa pagtatrabaho, sa pananahi, sa paglikha ng mga produkto. Yun ay napakahalagang privilege. So, laging may hard work, especially at the beginning. Ngayon, yung mga tamad, anong inaasahan? Awa ng kapwa. Tatamad-tamad, walang ginagawa pag nagkasakit, anong hinahanap? Awa na mamalimos. Maawa na po kayo. Bakit ka manghihingi ng awa? Kasi wala kang tanim. Wala kang ginawa. Liban na lang na hindi ka nagka-chance dahil lagi ka may sakit talaga. Kakaibang kaso naman yon. Pero, dapat may taniman tao para may anihin. Sa Proverbs 31:18, sabi, she knows when to buy or sell. In other words, this woman has discernment. At ano ang foundation ng kanyang strong future? Making profit. Namimili siya para magbenta rin na may tubo. Hindi siya bili ng bili para lang magkaroon. She buys to sell, to make a profit. So, bibili siya ng lupang ito dahil iniisip niya, ay pag nataniman ko to ng ganito, matapos sa ilang taniman, nabawi ko na yung aking puhunan, tutubo na ako buong buhay. Bibili ko ng ganitong mga gulay-gulay, lulutuin ko, pag itininda ko bilang ulam, ang laki na ng tubo ko. Bibili ko ng tela, tatahiin ko, pag damit na ito, ang laki-laki na ng kikitain ko. Alam niyo po yung mga tao hindi pwedeng umasa na magkakaroon sila ng cheerful future, yung walang ginawa kundi bumili just to consume. Bumibili nang wala namang tutubuin sa binibili. Lalo na yung mga daddy, bibili ko ng alahas, magandang investment din yan. Pag nagipit tayo, pwede yung isell. Pagka nataalam ng tao nagigipit ka, babaratin ka lang. Walang nagigipit na nakabenta ng may tubo. Hindi talaga investment yung mga bagay na yan. Aminin mo na lang, gusto mo kasi magparangya, gusto mo magluluho, pero huwag nang tawaging investment. Kung gusto mo talaga ng investment, bumili ka ng mga kawali, kaldero, magluto ka dyan, tinda mo sa harap ng bahay mo, investment yun. Pero yung ibibili mo ng magandang shoes, investment. Bakit? Model ka ba? Kikita ba yung paa mo kung maganda yung shoes? Dapat ang lagi mo yung tinatanong, anong kikitain ko dito? Anong mapapala ko? O mag-e-extend ako ng bahay para ubog-luwag. Ba't hindi ko nalang lagyan ng division? Ipaupahan ko yung kalahati. O yun, may kita ko doon.
Laging dapat ang tao iniisip kumita. Dahil araw-araw, at least 3 times a day, nagugutom yung sikmura na dapat saksakan ng pagkain. Lalo may mga taong ubod ng bagsik ng mga sikmura, ang daling magutom agad. Kung wala ka namang kinita, saan mo kukunin yung kakainin mo? Hihingin mo. Mangingigil ka, magpapaawa ka o magnanakaw. Kaya importante ang tao talagang laging masipag. Dapat yung nagugutom ka, may kakainin kang pinaghirapan mo. Liba na lang, sobrang bata ka pa o sobrang tanda na o may sakit. Kaya itong babaeng ito, napakagandang halimbawa. Proverbs 31:20, and she helps the poor and the needy. Hindi lang siya puro kabig. Ang babaeng ito pinagpapala ng Diyos because of her giving. So there is correct, proportionate giving. Sabi nila, the hand that gives, gathers. He who comforts others will himself be comforted. Pero, hindi basta bigay ng bigay. Hindi sapat na palabigay ka. Dapat matalino ka magbigay. Kung ikaw ba masipag umigib ng tubig, naglalagay ka sa balding butas, sa palagay mo kahit mapagod ka na kaiigib, may tubig ka mamaya? No, butas yun May mga tao na bigay ka ng bigay pero para silang balding butas, dapat hindi ka doon magbibigay. Merong mga causes na hindi dapat na doon mo ibigay yung support. Hindi ka dapat na konsentidor sa mga tamad, bigay ka ng bigay. Sino binibigyan mo? Hindi tanim yun kasi kukonsumin niya. Dapat investment. May ganansya, may tubo, may bunga, may profit. Hindi yun masama. Meron pang isang magandang katangian ng babaeng ito na pwedeng masabi, bakit siya magkakaroon ng kinabukasang maaliwalas, maganda, masaya. Sabi sa Proverbs 31:21, her family has warm clothing and so she doesn't worry when it snows. Marunong siya mag-provide sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Kaya sabi sa Proverbs 31:28-29, her children praise her. And with great pride, her husband says, there are many good women, but you are the best. Sabihin mo sa akin, ang mga anak mo walang ginawa kundi purihin ka dahil ang mga damit nila malinis, tama sa panahon, maganda. Pagdudulog sila sa pagkainan, may pagkain, maayos ang pamamahay, ang asawa mo tuwang-tuwa sa'yo. Sabihin mo sa akin kung pagtanda mo kung may mag-aalaga sa'yo o wala. Isa sa mga foundation na isang secure future is an appreciative and a grateful family. Lalo sa ating bansa, where family is the best social insurance. Ang daming tumanda, nagkasakit, mahina na. Pahina ng pahina dahil siyempre kung lampas na yung alas 12 tanghali ng buhay mo, nando ka na sa medyo alas 4, alas 5, 6:30. Pahina ka na ng pahina. Asa ka na ng asa ngayon sa tulong, sa bigay, sa alaga. Hindi ka naman nag-alaga ng mga anak mo. Ano ngayon ang aasahan mong alaga? Hindi ka naman nagpakain ng mga anak mo, tapos ngayon ikaw baldado na, inaasahan mo pakainin ka. Alagaan. Kaya yung mabuting pagiging magulang, pag-aalaga sa mga bata, pagbibigay sa kanila mga pangangailangan, pagmamahal sa kanila, could be one of your wisest investments. Now, I do not mean investment in a negative way na parang kaya ka lang pala nagmamahal sa anak mo para pagtubuan mo. No. Kasi may anak ka na rin lang, mahalin mo na. At mamahalin mo na rin lang with feelings na gawin mo ng totoo. Kasi bawat araw na dumadaan, papatanda ka. Sila paparating sa katanghaliang tapat ng kanilang buhay. At darating mga panahon na nakakarating ka na lang sa ospital dahil binubuhat ka nila. Napapa-hospital ka dahil may ibabayad sila. Nasusubuan ka sa pagkain dahil mahal ka nila.
Paano kung hindi? Paano kung naging stepmother ka na ang lupit-lupit mo pa sa stepchildren mo na parang laging ikaw ang malakas at sila'y bata? Tatanda sila. Kung paghigantihan ka. Kaya isa sa mga pinakamahalagang talagang bagay is yung her children rise and call her blessed. Ang laman ng utak nila, ang nanay namin is blessed and a blessing to us. Ang tatay namin, ganun din. Kung tatay ka, ina-abandon mong pamilya mo at ang dami-dami mong pamilya. Nineneglect mo mga duties mo. Lagi ka bang kumikita? Lagi ka bang malakas? Tapos ganyan, kung kailan uubo-ubo ka na at kaya hinahina mo na, uuwi-uwi ka sa pamilya mo, inaasahan mo, kakaawaan ka. Kaya dapat maging mabuting magulang, lalo kayo ng mga bago pa lang nagiging magulang o magiging magulang pa lang. I-career nyo na. With feelings na. Para habang dumadaan ang panahon, alam nyo, pwedeng ipahinga ang inyong isip na di kayo pababayaan ng inyong mga anak. O ng manugang kaya. O ng mga apo. Lalong-lalo na ng inyong asawa. Be good. Be a good father and mother. Be a good brother and sister. Kahit kumisan, ikaw yung malakas, ikaw yung maglaking kumita, ikaw yung medyo may yabang sa buhay, hindi ka naman laging sure na ganun lagi yun eh. It's nice to be good. One of the fears of the future is old age. Old age illness. Old age poverty. Sabi sa John 21:18, I tell you for certain that when you were a young man, you dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will hold out your hands. Then others will wrap your belt around you and lead you where you don't want to go. Hindi pwede yung tatay na mayabang, nanay na mayabang. Darating ang panahon, binibihisan ka na lang, nilalagyan ng pampers, dinadala kung saan dalhin. Tiyakin mo na pag dumating yung panahon na yon, yung aasahan mo, may tanim ka, na mahal ka, na naging mabuti ka sa kanya. A loving, grateful, appreciative family could be your best insurance. So huwag pagdamutan ng mga sariling anak. Huwag mahumaling sa mga panandali ang aliw lamang dahil tatanda ka. A promising future is important and can be had with such a good and a grateful family, and especially if one has savings, investments, assets. Mga bago pa lang magsisimulang magulang, kasi iba medyo huli-huli na para isingit pa to dahil nasa 5:45 din ang hapon kumisa ng buhay. Pero mo magsisimula pa lang, huwag niyong ambisyonin na dumating ang panahon na aasa kayo sa mga anak niyo. Paano kung hindi sila pwedeng asahan? Sobrang bilis nagbabago ngayon ang takbo ng mundo. Hindi katulad nung araw. Ang mga lola at lolo nung araw namamatay, naghihingalo, nakapaligid lahat ang anak at apo. Ngayon, kahit marami ka pang anak, wala naman lahat kung saan-saan naroon. Kaya tiyakin natin na meron tayong savings. Paano mangyayari ngayon? Balikan yung kwento ng woman of Proverbs 31. Lahat ng pwede pagkakakitaan, pinagkakakitaan niya. Pero hindi naman siya naging maramot. Charitable pa rin siya sa mga tamang bigyan ng charity. Yung may pagkakataon, kumikita siya, pero hindi niya tinipid ang sarili. Maganda ang mga suot nila, masarap ang mga pagkain nila. Kasi marami siyang negosyo. Marami siyang sideline. Marami siyang pinagkakakitaan. Gawin natin na goal yan. Natatanda kang may savings. Yung mga iba, napag-aral ko ng mga anak ko, yun na lang gagawin ko sa buhay. Aasa ka na lang. Kung nagkaroon ka ng manugang na maramot, paano yun? Ang aga-aga pa, nagre-retire. Try not to retire. Kung gusto nyo, slow down a bit because you have earned already a more restful pace, but don't retire. Kasi ang tao, kahit may retirement pay, may lump sum na makuha, araw-araw kakain ka, gastos na. Usually, ilang taon lang natira yun, tapos wala na.
So habang kumakain pa ang tao, habang gagastos pa, at in fact, lumalaki ang gastos pag tumatanda, dumadami yung mga maintenance meds, patuloy maghanap buhay. Patuloy magpakasipag. Up to your dying day. Hindi naman masama magtrabaho. At magandang goal ng mga magulang, yung hanggang tumagal, hanggang tumanda ang mga anak mo, yung ikaw pa nag-aabot at nagbibigay, yun ang magandang goal. Hindi wala ka nang inantay, kundi, time na, collection time na, ako naman ang ko-collect. Bahala na kayo sa akin. Magsusugal na lang ako araw-araw, magpapasarap sa buhay, etc., etc. At pag natumba ka, na-hospital ka, paano? So, love your family, especially the children. For 7 years of childhood, very important. Diyan yung pag-aambata, hindi mo minahal, buong buhay, tanda niya yun. Pero pag minahal mo rin siya, buong buhay, tanda rin niya yun. Kailangan, huwag papabayaan yung formative years na yun. And one of the best ways to love your children is to love their other parent, your spouse. Paano mo mamahalin ang anak mo na hindi mo naman minamahal yung nanay nila o yung tatay nila? Pwede mo mahalin mo na partially, pero unahin mong mahalin yung asawa mo bilang unang hakbang para mahalin mo ang iyong mga anak. Napakahalaga na ang mga bata ay pinalaki na mahal. So do your best to love and to give to your spouse and children. And spouses, children, be grateful. Give back. Siguro sa atin ngayon, meron ng panahon na para kayo naman magtaguyod sa inyong mga magulang. Magkakaroon ng role reversal. Kayo naman ang magdadala sa kanila, magpapakain, magpapasyal. Do it well. Very especially if they were good parents to you. And even if they had not been good, the command of the Lord to honor your father and mother has no condition attached to it. Honor them because they are your parents, whether or not they're honorable. E di lalo na kung honorable pa. Ang sarap naman magmahal ng matatanda na hindi ka lang nauobliga kasi mahal mo talaga. So the future will sure come. It will surely come. And while Jesus teaches that tomorrow will worry for itself, the future could give back to tomorrow only what is invested in it today. Walang pwedeng ibalik, isukli ang bukas sa atin na hindi naman natin ibinigay muna ngayon. So kung paano nyo tinatrato ang ngayon, ganun kayo tatratuhin ng bukas. Every day you are planting. Yung iba naman nagplant na, bad seeds pa. Magpa-plant na lang yung pang mga tinik, ang bunga, tinik. Nakakapagod na. Ang gagawin pa sa bata, papagurin mo, bubugbugin mo, mumurahin mo. Di ba nakakapagod yun? Ang tanim mo, tinik. Anong palagi mo aanihin mo? Granada. Kaya mahalaga lagi tayong nag-iisip ng future. Lahat ng ginagawa ko ngayong araw na to may bunga to sa future. So be responsible and be diligent. Galatians 6:7. You cannot fool God. So don't make a fool of yourself. You will harvest what you plant. Hindi mo pwedeng linlangin ng Diyos, aanihin mo ang iyong tanim. And it's not enough to plant. Plant wisely. Yung may bunga, yung maraming bunga. It's not enough to invest. Invest wisely. And it's not enough to give. Give wisely. You want to be able to laugh at the days to come? You want a promising future, especially those who have still a lot of future before them? Learn from the woman of Proverbs 31. Be diligent, work hard, plant, always make money, but don't forget to always be charitable to the right recipients, and you can laugh at the days to come. Turuan niyo po kami, Panginoon, na kahit anumang edad namin ngayon, paghandaan namin yung darating pang future.
Kaya sobrang bata pa kami o may edad na, meron pa rin future. Turuan niyo po kami magtanim. Merong pwedeng itanim na matagal bago mamunga, meron namang namumunga agad. So turuan niyo po kami, Lord, to make the most out of our time. Teach us to number our days. At ma-realize namin, Lord, bawat araw, meron kami dapat investment. Dahil tanim yun. Nanawa yung bunga, yung kung ano ang gusto at kailangan namin. Nawa, Panginoon, may you prosper the lives of your children. Continue, Lord, to give us abundant blessing as we follow your teaching, as we do our part, as we are strong and diligent and hardworking, kind and charitable. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating mga buhay at nawa, sa pagsunod natin sa magandang halimbawa ng woman of Proverbs 31, lalong luminaw, gumanda ang ating kinabukasan. Turuan niyo po kami, Ama. Mahal niyo po kami. Alam namin yun. Open our eyes, our minds, so we can learn from this outstanding example in the Bible. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang A Promising Future. Pag-ibig niyo sa akin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa akin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa akin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak
nga bang Filipino architecture? Marami tayong original na sasabi mo Filipino na arkitektura. Yung Torogan, yung mga bahay ng mga maharlikang Maranao, yung mga bahay ng mga Ifugao, yung bahay kubo, at maging yung bahay na bato na kuminsan mali na tinatawag nating Spanish house o bahay Kastila. Sapagkat ang mga nagtira dyan ay mga Filipino, mga mayayamang Filipino, at nag-evolve lang yan mula sa bahay kubo. Kaya pati yung bahay ni Jose Rizal, makita mo, kubo yan, cube, square, formang-forma ng bahay kubo. Yun lang batalan na dating kawayan, naging bato, naging hardwood yung material, imbes kawayan. So, Filipino architecture yan. Ang siguro dapat nating itanong, bakit ang mga architecture courses in the Philippines hindi nagtuturo ng Philippine architecture? Hallelujah! Ating magayway ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Hallelujah! Mabuhay ka, O Yahweh! Kalima kami sa banal niyong diwa. Pag-ibig niyo'y ipagbubunyig ng buong sigla. Ating ialay itong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Alleluia! Sabay-sabay po natin isigaw, si Jesus lamang ang buhay. Siyang tunay, kay Jesus mabuhay! Lamang ang tunay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Si Jesus lamang! Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Ang iyong liwanag ang magsisilbing tanglaw sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Isa lamang ang ating sigaw, Alleluia!
sa akin, di nababago ng hangin kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Tanging sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng kulang sa lahat ng oras. Walang ibang papantay sa iyong pagmamahal. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad,
biyernes nyo, Diyos. Pakinggan nyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling nyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling nyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling nyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling nyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling nyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling nyo, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!